dahil walang abiso din ang gobyerno. Kaya nabigla na lang na ang mga tao na ganun na ang nangyari. Sa kwento ng mga kakilala ni Ray na naipit ngayon sa digmaan, palyado raw ang mga armas na binigay ng Amerika. Doon sa Ukraine, kung ilan na ang tao ang namatay, ilang na ang mga magulang na hiwalay sa kanilang mga anak, yun na hiwalay sa kanilang mga asawa, ilan na ang mga namatay din na mga bata, mga matatanda, walang pag-asa, yung wala ng mga bahay. Sa huli, nanawagan naman si Ray sa pamahalaan na huwag magpadala sa mga pag-uudyok ng Amerika na magkapagyera ang Pilipinas kontra China at magsilbi sanang aral ang sinapit ngayon ng Ukraine na hanggang sa ngayon ay biktima pa rin ng hindi mahinto-hintong putukan. Akala nila yung gera basta ganun lang ba? Sasabihin nila, tinutulungan tayo ng Amerika, ganyan. Hey, taas sila ng kamay, ganyan, nagmamalaki. Hindi nila alam kung paano yung gera. Sa panayam sa SMNI ay kinumento ng kababayan nating si Ray ang kalunos-lunos sa sitwasyon ng mga nadadamay ngayon sa Ukraine-Russia war. Nasa Denmark na ngayon ang pamilya ni Ray at wala na sa Ukraine. Kwento niya, nagimbal silang lahat ng atakihin ng Russia ang Ukraine Pebrero ng 2022. Hindi man ini-expect ng mga citizen doon na magkakagera dahil walang abiso din ang gobyerno. Kaya nabigla na lang na ang mga tao na ganun na ang nangyari. Anya, madaming problema ngayon sa Ukraine mula sa kahirapan, kawalan ng supply ng pagkain lalo na ng kuryente. Damay dyan na nasa 10 Pilipino ang kilala niya na nasa Ukraine pa rin hanggang ngayon. Hindi raw makaalis dahil may mga pamilya. Yung iba, ayaw talaga magbukas ng kuryente at yung iba walang kuryente. Yun ang inaalala nila ngayon sa ngayong panahon na to. Sa winter, anong mangyayari? Amerika ang number 1 military ally ng Ukraine at dahilan kung bakit malakas ang loob nito makipagyera sa Russia. Pero sa kwento ng mga kakilala ni Ray na naipit ngayon sa digmaan, palyado raw ang mga armas na binigay ng Amerika. Tingnan mo ang Ukraine ngayon. Paano nila madipindihan dahil nga ang problema ngayon din sa Ukraine ganito, binigyan sila ng mga ammunition, pero yung mga ammunition na yung mga second hand ngayon nasa field. Ang ginagawa nila, kinukuha nila kung ano yung magagamit, kung gulong kunin nila, tapos yung battery kunin nila, i-assemble nila ngayon. Samantala, wala namang nakikitang matinong dahilan si dating Philippine Ambassador to Greece and Cyprus na si Rigoberto Tiglao sa pagbisita kamakailan ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky sa Pilipinas. Sa Tiglao, parehong puppet ng US ang Pilipinas at Ukraine kaya nagtungo dito sa Pinas si Zelensky. Di ni Tiglao, pakana ng Amerika na pagtagpuin ng dalawang lider na anya'y binubuli bilang optics o propaganda. Ang Ukraine bilang binubuli ng Russia habang ang Pilipinas naman ng China. Kaya kung mangyayari yan dyan sa Pilipinas, akala ng ibang tao yung gera basta ganun lang. Hindi nila alam kung ilan ng taong nang namatay. Lalong-lalo na tayo, anong kalaban-laban din natin para talaga tayong Ukraine. Magiging pangalawang Ukraine tayo sa Asia kung yun ang mangyayari. Sa huli, nanawagan naman si Ray sa pamahalaan na huwag magpadala sa mga pag-uudyok ng Amerika na magkapagyera ang Pilipinas kontra China at magsilbi sanang aral ang sinapit ngayon ng Ukraine na hanggang sa ngayon ay biktima pa rin ng hindi mahinto-hintong putukan. Kaya hindi nga dapat na ipaliwanag, tingnan na lang nilang sitwasyon doon sa Ukraine. Kung ilan na ang tao ang namatay, ilang na ang mga magulang na hiwalay sa kanilang mga anak, yun na hiwalay sa kanilang mga asawa, ilan na ang mga namatay din na mga bata, mga matatanda, walang pag-asa, yung wala ng mga bahay.